Tags Anime Recap. Nagsisimula ang palabas nang makita namin ang ilang mga goons na binubugbog ang isang batang lalaki na tinatawag na Jean ay matagal na siyang binubuli ngunit sa mismong sandaling ito ay hindi na nakayanan ni Jean at ginagamit niya ang lahat ng mayroon siya upang labanan ang bawat isa sa kanila at habang siya ay tatapusin na sila ng kanyang ina at pinigilan siya, agad siyang iniuwi ng kanyang ina at sinimulan siyang sanayin kung sakaling maharap siya muli sa ganoong sitwasyon. Mamaya ng gabing iyon ay dumating ang isa sa ama ng bully sa bahay ni Jean na galit dahil sa ginawa ni Jim sa kanyang anak na ikinagulat ng kanyang ina ay sinabihan siya ng kanyang ina na humingi ng tawad sa lalaki kahit na ang tunay na anak ng lalaki ang nagsimula ng away dahil sa pananakit sa kanyang anak. Habang akmang sasalakayin si Jean ay biglang pumasok ang ina at sinuntok ang lalaki hanggang sa mawala ng malay at inutusan ang bata na iuwi ang kanyang ama. Ilang sandali pa nang nag-uusap si Janet at ang kanyang ina ay may lumitaw na demonyo sa harap ng kanilang bahay. Nang makita ang demonyong ina ay nangako sa kanya na hindi siya aalis ng bahay anuman ang mangyari sa kanya at siya ay mapahamak. Dapat itong tumakas sa lugar ng kanyang lolo. Kaagad si Jean na ina ay nakatira sa bahay at nakipagbakbakan sa isa-isang demonyo. Kahit anong pilit niya ay hindi siya kalaban ng demonyong ito dahil natalo ang demonyo at papatayin na sana siya ni Jean. Tumalikod ang demonyo para saktan si Jean na pagpasyahan niyang akitin ang demonyo sa isang silindro ng gas sa loob ng kanilang bahay at sa sandaling maakit niya ang demonyo ng malapitan ay binuksan niya ang silindro ng gas na naging sanhi ng pagsabog ng buong lugar na pinatay ang ina ni Jean. Sa proseso ay nagpasya si Jean na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina at maglakbay sa lungsod para hanapin ang kanyang lolo. Matagumpay na nahanap ni Jean ang kanyang lolo na kilala bilang si Hayachi Mishima na hindi man lang natuwa nang makita siya. Sa halip ay sinabihan niya si Jean na labanan siya. Jean ay nag-aalangan noong unang ngunit nang si Hayashi sinimulan siyang salakayin ni Mishima ang batang binatilyo ay walang pagpipilian kundi ang lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Jean ay madaling natalo ni Hayashi Mishima na nagsabi sa kanya na umalis dahil siya ay mahina. Hindi tumanggi si Jean dahil kailangan niyang matuto kung paano lumaban para matalo niya ang berdeng demonyo na pumatay. Ang kanyang ina nang marinig ito ng kanyang lolo ay alam niyang ito ay walang ibang tao kundi ang isang nilalang na tinatawag na Ort. Bigla siyang nagpasya na sanayin siya ngunit kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat kahit napatayin siya nito kaagad. Hayachi Mishima nagsimulang magsanay ng Jean sa isang napaka-brutal na paraan sa iba para may handa siyang labanan ang mga Ord na pumatay sa kanyang ina. Ang pagsasanay ay tungkol kay Jean gamit lamang ang kanyang mga kamay sa pakikipaglaban habang si Hayachi ay dapat gamitin ang kanyang buong katawan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa araw na iyon ay binisita sila ng emergent upang magbenta ng isang napakahalagang bagay. Sa tinawagan nila agad ang palawit ni Chang, binigay ng lalaki ang presyo para sa item na diskubre ni Hayachi na sinusubukan silang lokohin ng lalaki at sinabihan si Jean na turuan ang nagbebenta ng leksyon na may hawak na kutsilyo ang lalaki nang simulan siyang labanan ni Jean pagkatapos ng mahabang away. Tinalo ni Jean ang tindera at sa utos ni Hayachi ay tinapos niya ang lalaki ng ilang suntok. Ay napansin ni Hayachi ang pag-aalinlangan ni Jean sa pakikipaglaban at sinabi sa kanya na ang pag-aalangan ay isang kahinaan at iyon mismo ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina at kung magpapatuloy siya ng ganoon, mawawalan din siya ng sariling buhay. Nakipagkita si Hayachi sa kanyang katulong at sinabihan siya na ibigay ang pendant sa isang scientist para masuri nila ang pendant dahil naniniwala siyang nakakakita ang pendant ng mga demonyo tulad ng Orge at gustong malaman sa isang scientist kung talagang gumagana ito. Ang kanyang katulong ay nagulat din sa kanya tungkol sa kung paano nawawala ang kanilang mga fighter. Kamakailan ay biglang na-curious si Jean na malaman ang tungkol sa mga nawawalang fighters na nagtataka kung naranasan nila ang parehong kapalaran tulad ng kanyang ina. Ngunit sinabi sa kanya ni Hayachi na ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang mga pagsasanay at nagpasya na ipagpatuloy ang mga pagsasanay sa Jean kung paano lumaban. Sa pagkakataong ito ay naging mas brutal at marahas si Hayachi at sinabi kay Jim na kapag natalo lang siya saka lang niya tatapusin ang pagsasanay. Pagkatapos ng 4 na taon ng mesensi ng pagsasanay, malalaki na si Jean at siya ay naging mas mahusay at mas malakas ngunit marami pang dapat matutunan. Ay nagpaplano si Hayachi na buksan ang torneo ng Hari ng Iron Fist para magamit niya ito para akitin ang Orge para makalaban ito ni Jean bilang isang challenger para sa kanyang paghihiganti. Tinapos ni Hayachi ang pagsasanay ngunit biglang si Jean tumalikod upang labanan siya na iyon ang gusto niya ngunit natalo pa rin siya ni Hayachi at patuloy na tinawag si Jean na mahina at nakakaawa. Ang galit na si Jean ay biglang summon ng malakas na tapang sa loob niya at habang tumatakbo siya patungo kay Hayachi nang mabilis ay nagpakawala siya ng isang uri ng kidlat.
teknik noong ginawa siyang pasabugan si Hayachi sa kauna-unahang pagkakataon na ikinagulat ng grupo na iginalang niya ang kanyang amo gaya ng dati pagkatapos ng pagsasanay at umalis ayon sa kanyang lalaki ng mas mabilis na mga tagubilin ay nagtungo siya sa puro kung saan hawak nila ang Iron Fist Tournament agad niyang narating pero sinamahan siya ng katulong na Hachi na nagpapayo sa kanya na huwag kailanman ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Mishima dahil maraming fighter dyan na kayang gawin ang lahat para pumatay ng isang tao mula sa pamilya Mishima. Isang manlalaban na tinatawag na Huaram ay nagpakita at nakita namin ang isang agarang tensyon sa pagitan nila dahil lumalabas na pareho silang magkaaway. Noong nakaraan dumating din ang iba pang fighters ngunit kailangan nilang lahat na isave ang lahat ng kanilang lakas para sa torneo. Patungo sa torneo ng Iron Fist nagsimula ang baba upang gumawa ng mga pananaliksik at magbasa ng mga lumang artikulo upang alam kung ano ang maaari niya malaman kung sino ang nasa abiso sa kanyang pag-usisa at bumulong kay Jen na ang mga alingaw ay kumakalat sa buong bayan tungkol sa kung paano pinatay ni Heihachi si Kazuya Mishima sa paligsahan ng Iron Fist noon. Sina Kazo at Mishima ay ang ama ni Jen na isang manlalaban na nakikinig sa ang sinasabi nila ay nagsasabi na si Jim Dakisho ay isang napakasamang tao at talagang karapat-dapat na mamatay. Pagkatapos ng ilang oras ang manlalaban ay matagumpay na nakarating sa Iron Fist Arena. Pumunta si Jin upang kausapin ang kanyang lolo Heihachi Mishima na talagang naniniwala na ang dambuhala ay hindi magiging kayang lumaban sa torneo ngunit siniguro ni Jin sa kanyang lolo na mananalo siya kahit papaano ay biglang ibinalita ni Jin ang paksa tungkol sa nangyari sa kanyang ama na si Hazo Mishima sa The Iron Fist Tournament noon pero Heihachi Mishima told him to forget about the nakaraan at tumutok sa torneo. Sa wakas ay nagsimula na ang kaganapan at si Heihachi na siyang host ng torneo ay tinanggap ang mga mandirigma at nagpa-party para sa kanila. Si Jin ay nakipag-usap ng palihim sa isa sa mga manlalaban na tinatawag na Nina Williams dahil gusto niyang malaman kung nasaksihan niya ito. Ang pag-aaway ni Kazuya at Hayachi ay pinayuhan siya ni Nina na ang pamilya ay may maraming madilim na nakaraan at sinabi sa kanya na huwag makihalubilo sa ganoong uri ng pamilya na hindi alam na ito talaga ang pamilya ni Jin. Ang isa pang manlalaban na tinatawag na Phoenix ay nakikinig sa kanilang sinasabi at nagsimulang maghinala kung bakit curious si Jin na malaman ang tungkol sa pamilya Mishima. Nakuha ni Phoenix ang atensyon ni Jin sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng tungkol sa kanyang ama na si Kazuya na inilarawan niya bilang isang hamak na bastard habang sinisimulan ni Phoenix na ikwento sa kanya ang isang flashback na ipinakita noong nakita namin si Hayachi at Kazuya na nag-aaway. Nakita namin kung gaano kademonyo si Kazuya habang itinatapon niya si Heihachi sa bangin. Ang aksyon na ito ay dapat na pumatay kay Hayachi ngunit nagawa niyang pagsamahin ang kanyang sarili at nakipag-away muli kay Kazuya. Ipinahayag ni Phoenix na hindi talaga siya magugulat kung pinatay ni Hayachi si Kazuya. Ang kanyang anak na si Jen ay nakipagkita at nagtatanong siya kung talagang pinatay niya ang kanyang ama. Heihachi napansin kung gaano ka-curious si Jen na malaman ang katotohanan. Inamin na siya talaga ang pumatay sa kanyang ama at din reveals his own side of the story kung gaano kawalang puso ang kanyang ama. Ay ipinaliwanag niya na ang kanyang ama na si Kazuya ay may hawak ng isang si Devi Jin na nagbibigay kay Kazuya ng walang limitasyong lakas at powers ngunit naimpluwensyahan nito ang kanyang isip na ginawa siyang masama kay Jin at biglang napagtanto kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang ina ang anumang bagay tungkol sa kanyang ama. Magnilay-nilay, ipinalam niya sa kanya na ang kanyang laban ang susunod kaya kailangan niya talagang ihanda ang kanyang sarili na lalabanan niya ang isang napakalakas na mandirigman na kilala bilang si Leroy Smith. Ilang minuto ang lumipas, ang laban na hinihintay ng lahat ay nagsimula na. Si Jin Kazuma laban kay Leroy Smith. Sa pagsisimula ng laban, nalaman namin na si Leroy Smith ay isang mahusay na manlalaban dahil si Jin ay talagang nagpupumilit na ipagtanggol ang kanyang mga suntok ngunit habang patuloy niyang naaalala ang kanyang ina ay naging inspirasyon niya ito na patuloy na lumaban. Sa unang pagkakataon na nagawa ni Jin na ibagsak si Leroy sa lupa at pagkatapos ng ilang higit pa pambubugbog sinabi sa kanya ni Jane na tapos na ang laban ngunit ang galit na si Leroy ay tumangging sumuko sa laban na nagbigay kay Jane ng walang pagpipilian kundi ang baliin ang kanyang paa. Sa pagkatalo sa kawawang mandirigma ay idineklara si Jane bilang panalo ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Tungkol kay Leroy na ayaw sumuko sa laban, sinabi niya na si Leroy ay lumalaban na parang ang buong buhay niya ay nakasalalay dito. Ang mga susunod na kalaban na lalaban ay Ling Shou vs Nina Williams. Pinayuhan ni Jane si Ling na mag-ingat dahil si Nina ay isang hard killer ngunit walang pakialam si Ling dahil kumpiyansa siya sa laban na pinuntahan ni Jane si Heihachi at nakiusap sa kanya na huwag payagan ang Ling na mag-away dahil teenager pa lang siya. Pero hey,
Sumagot si Hachi na ang paghahambing nila ni Ling ay may plano siya kaysa sa naaawa sa kanyang sarili. Nagsimula ang laban nina Ling Xiao at Nina William. Napakahirap na laban ng mga kalaban, ngunit sa diskarte ay natalo ni Ling Xiaoyu si Nina sa pamamagitan ng knockout. Na si Jin na nakonsensya sa laban nila ni Leroy Smith ay nagpa siya na bisitahin siya para malaman kung paano siya ginagawa ni Leroy. Tinawag ni Leroy si Jin na isa sa mga aso ni Heihachi, ngunit sinabi sa kanya ni Jin na hindi siya isa sa mga tauhan ni Heihachi, na mayroon siyang personal na dahilan kung bakit siya lumaban sa paligsahan. Talakayan nagpakita si Heihachi at sinabihan si Jin na maghanda para sa kanyang susunod na laban. Sa halip na mag-aksaya ng kanyang oras sa isang lalaking tulad ni Leroy, ipinaalala niya kay Jen na ang tanging paraan upang maipaghiganti ang kanyang Mover's death is to kill the urge. Few moments later, the next fight is about to start as Jin is to fight with Huarong. When the fight finally started, Jin recalls what his mother told him about not enjoying in defeat someone. Suddenly, Jin strategically defeated Huarong without a kumamo sa kanyang katawan at nag-alok na bilhan siya ng inumin upang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan, ngunit ito ay nagpagalit lamang kay Heihachi dahil hindi natalo ni Jin si Huarong sa isang brutal na paraan. Magsisimula ang susunod na episode habang nakikita natin si Ling Xiaoyu na nakikipaglaban kay King, ngunit nagtagumpay si King na talunin si Ling sa pamamagitan ng pagkatok. Malubhang nasugatan si Ling Xiao sa laban. Nagmamadali si Sojen na gamutin ang kanyang mga sugat hanggang sa makumpirma niyang ayos lang siya. Ibinunyag ni Jin na iugnay si Xiaoyu tungkol sa layunin nitong lumaban sa torneo na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Ang susunod na laban ay King laban kay Paul Phoenix. Ipinaalam ni Heihachi kay Jen na ang hari ay hindi kung sino siya, bilang siya ay naniniwala na ang tunay na hari ay pinatay ng The Urge noon sa panahon ng laban. Nakita namin ang Phoenix na binubugbog si King, ngunit nakakagulat na si King ay nagpakawala ng isang misteryosong lakas mula sa kanya at ginamit ito upang talunin. Buti ngunit ninakaw ito ni Heihachi mula sa kanila. Naniniwala siya na si Heihachi ay may lihim na intensyon sa kanyang sarili na kung saan ay ginagamit ang kapangyarihan ng palawit para magawa ang isang bagay na masama. Tinubukan ni Jin na linisin ang mga bagay na ginagamit lamang ni Heihachi, ang pendant, para subukang pigilan ang Urge, ngunit sinagot iyon ni Michelle. Base sa paniniwala ng nanay niya, si Hachi talaga ang nagdala ng Urge sa mundo. Kinuwento din niya sa kanya na ang kwento niya ay napakahawig sa isang manlalaban na tinatawag na ina ni King na pinatay din ng dambuhala, kaya nakipag-away si King sa tournament ay dahil kailangan niya ng pera para pondohan ang bahay ampunan. Ilang sandali mamaya ang susunod na laban ay sa wakas ay magsisimula habang si Jin ay haharap kay King sa laban. Sa sandaling magsimula ang laban, si King ang nang ibabaw, ngunit hindi ito nagtagal dahil nagpa siya si Jin na magtipon buong lakas niya at agad siyang nakarating ng panghuling suntok na gawa niyang patumbahin si King. Si Jin ay ipinahayag na panalo sa torneo na nagpapakita ng awa sa kanyang kalaban. Ipinaalam ni Jin kay King na ibinibigay niya sa kanya ang presyo ng pera para magamit niya ito para pondohan ang pagkaulila. Habang pinaplano niya ang galit na Heihachi, ay sinabi kay Jin na kailangan niyang talunin ang isa pang manlalaban sa iba pa upang maideklarang panalo sa torneo na nakakagulat na dapat harapin ni Jin si Heihachi sa kanyang huling laban. The question, Jin galit na nagsimula na sisihin si Heihachi sa lahat ng mga inosenteng tao na pinaslang ng dambuhala, kasama na ang nanay niya. Nagsimula na ang laban na hinihintay nating lahat dahil haharapin ni Jin ang kanyang lolo na si Heihachi sa isang malademonyong labanan. Sa sandaling magsimula ang laban ay naghagi si Heihachi ng napakabrutal na suntok habang inihahanda ni Jin ang kanyang sarili na patayin ang kanyang apo. Binugbog ni Heihachi si Jin sa napakarahas na paraan at ibinato siya sa pader habang nakahiga si Jen sa lupa, at walang malay nagsimula siyang makakuha ng mga alaala ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya kung paano lumaban. Ng hindi oras ay nakuha ni Jin, nakabalik sa kanyang mga paa na ikinabigla ni Heihachi. The fight continues and Jin used the Kazuma skills in his mother caught him in. For the first time he knocked Heihachi to the ground and the pendant falls off him. Something strange started to happen as the sky changed color and a portal opens revealing the ogre. Ang huling episode ay nagsimula nang makita namin ang order na bumabagsak mula sa langit na umuungal na nagbabantang. Pinulot ni Heihachi ang pendant at nakakagulat kaming nakakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang inaalala ni Jin ang pinagdaanan ng kanyang ina dahil sa demonyong ito. Agad na tumakbo si Jin patungo sa ang dambuhala upang labanan ito, ngunit lahat ng kanyang mga pagtatangka ay hindi epektibo. Sa halimaw na ang ibang mga fighter ay gustong tulungan si Jin sa laban, ngunit sinabihan sila ni Heihachi na huwag makisali. Si Jin ay sobrang kumpiyansa sa pagkakataong ito, hindi tulad nung siya ay maliit na binasag siya ng dambuhala.
Nang walang gaanong pagsisikap at patuloy na nagsimula si Jane na makakuha ng mga alaala ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya ng isang diskarte sa pakikipaglaban. Naalala din niya ang sinabi ni Hachi sa kanya na ang pag-aalangan ay isang kahinaan. Sinimulan ni Jane na pagsamahin ang dalawang magkaibang mga diskarte na kung saan ay ang Kazuma at ang Mishima at ginamit ito upang labanan ang demonyo. Pagkatapos ng mahabang labanan nagawa ni Jane na talunin ang dambuhala na galit na sinabi ni Jane kay Heihachi na tinapos na niya ang lahat ng relasyon niya sa kanya at hindi na niya sinasali ang kanyang sarili sa tournament dahil sinisisi niya si Heihachi sa lahat ng mga inosenteng namatay lalo na sa kanyang ina. Ngunit bago siya umalis ay nagsimulang magbago muli ang langit at nakita namin ang isang malakas na enerhiya na lumalabas mula sa dambuhala na hindi lamang nagpalaki kundi ito rin ang nagpabago nito. Sa isang dambuhalang lumilipad na hayop na ngayon ay nagiging mas malakas kaysa sa dati. Habang sinunggaban siya ng dambuhala si Lincoln ay nabuhay siyang mag-isa para mamatay sa kamay ng makapangyarihang nilalang kaya pumunta siya sa arena upang tulungan siya sa pakikipaglaban. Habang nakikita namin si Heihachi na nakatayo lang sa kabilang linya. Nakangiting tinalo ng dambuhala si Ling at nagsimulang talikuran ang kanyang leeg hanggang sa mamatay. Desperado si Jin na iligtas siya sa kabila ng pagod sa pakikipaglaban. Nagawa ni Jin na tumayo sa kanyang lupa upang hamanin muli ang dambuhala sa lahat ng pagganyak at tiwala na mayroon siya at sa kanyang sarili. Pinagsamang mga diskarte sa pakikipaglaban sa wakas ay natalo niya ang yogurt. Pagkatapos mapunta ang serye ng mga brutal na pag-atake, isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa dambuhala at napupunta sa kalangitan at ang dambuhala ay napatay sa prosesong si Jin ay nanalo sa laban para sa kabutihan. Habang ang lahat ng mga mandirigma ay binabati si Jin sa kanyang power, sinabi ni Heihachi kay Jin na sa wakas ay naipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit mayroon pa rin siyang parehong sumpa tulad ng kanyang ama na nakakabigla na naglabas ng baril si Heihachi at nagpaputok ng diretso sa dibdib ni Jin. Sinabi niya sa lahat ng mga mandirigma na kakaalis lang niya ng pinakamasama at pinakadelikadong tao sa mundo na maaaring maging banta sa sangkatauhan. Habang nagsasalita si Heihachi, makikita natin si Jin sa sahig na naghihingalo. Biglang natagpuan ni Jin ang sarili sa mundo ng mga espiritu at muling nakasama ang kanyang ina. Ay humingi siya ng tawad sa kanyang ina at bumalik sa buhay na mundo. Sa pagkakataong ito ay mas malakas si Jin dahil mayroon na siyang mga pakpak. Ginagamit niya ang lahat ng lakas na mayroon siya at pumunta sa Heihachi at binilisan ang pagpalo sa kanyang lolo sa isang brutal na paraan. Habang nakikita namin siyang dumudura ng dugo sa paligid, Heihachi tinutokso si Jin na patayin siya tulad ng isang tunay na misyon ng kahoy. Ngunit biglang sinaktan ni Jin si Mishima ng isa pang beses na kinuha ang pendant sa kanyang dibdib at lumipad palayo at doon natapos ang serye. Salamat po sa panonood at sa pagsuporta.